Mabuhay! Ang ating paksa sa araw na ito ay may pamagat na variety at rehistro ng wika. Narito ang inaasahang matututuhan ng bawat isa pagkatapos ng talakayan. Una, naiisa-isa at naipaliliwanag ang iba't ibang variety ng wika. Ikalawa, nailalahad ang pagkakaiba ng bawat isa. Ikatlo, nakapagbibigay ng halimbawa at naiuugnay sa realidad ang variety at rehistro ng wika. Bago tayo magpatuloy ay nais ko munang magbalik-aral tayo. Ano nga bang muli ang pagkakaiba ng homogeneous sa heterogeneous na wika? Ipaliwanag ito. Bilang pagpapatuloy at pagsisimula ng ating pagtalakay sa paksa, nais kong umisip kayo ng mga salitang nagpapahayag ng pagbati o pagmamahal mula sa wikang Tagalog patungong ibang wika. Ipakita ito sa pamamagitan ng paggamit ng chart. Ang Pilipinas na kilala bilang multilingual at multicultural na bansa na binubuo ng maraming wika at ang bawat pulo na ito ay nagtataglay ng mga wika na masasabi nating may kani-kanyang katangian. Ilan sa mga wika ng ating bansa ay ang Ilocano, Tagalog, Hiligaynon, Bicolano, Waray, Cebuano o Bisaya. Ilan sa mga paraan ng pagbati ay ang katulad nito: marahay na aldaw, maupay na aga, maayo na aga, maayong adlaw, naimbag na bigat, magandang araw. Dito pumapasok yung tinatawag nating variety at variasyon ng wika. Ang Pilipinas ay nagtataglay ng mahigit na 7,000 pulo at mahigit 90 milyong populasyon ng bansa. At sinasabi nga na nagtataglay ito ng maraming wika. Bahagi ng metalinguistic na pag-aaral ng wika ay ang pagkilala natin sa mga variety nito. At ano ba ang tinatawag nating variety? Ito ay tumutukoy sa pagkakaiba-iba ng paggamit ng wika. Ang pagkakaroon ng variety ng wika ay ipinaliwanag ng teoryang sociolinguistic na pinagbabatayan ng ideya ng pagiging heterogeneous ng wika. Ayon sa teoryang ito o ng heterogeneous, nag-uugat ang mga variety ng wika sa pagkakaiba-iba ng mga individual at grupo, maging sa kani-kanilang tirahan, interes, gawain, pinag-aaralan at iba pa. At sa makatwid, may dalawang dimensyon ang baryalidad ng wika. Ito ay ang tinatawag nating dimensyong geograpiko at ang dimensyong sosyal ayon kay Constantino. Maraming mga pilosopo ang nag-aral sa wika at iba't iba ang kanilang paningin or haka-haka ukol dito. Ayon kay Bloomfield, kailanmay hindi magkakatulad ang anumang wika. Sabi nga, walang uniformidad. Ito ay tumutukoy sa, sabi nga, yung usapin ng uniformidad. Ayon naman kay Bernstein, ayon sa kanya, may hierarkiya ang wika. Samantalang kay Lavov naman, itinaguyod niya ang baryalidad ng wika bilang isang natural na phenomenon, ang pagkakaiba ng wika at ang variety ng wika. Samantalang ayon naman kay Howard Gills, meron siyang tinatawag na accommodation theory. Nakapaloob dito yung tinatawag na linguistic convergence at linguistic divergence. Ito yung interference at interlanguage. Katulad nga ng banggit natin, ang Pilipinas ay mayroong 400 dialekto ayon sa pag-aaral ni Constantino. Ito nga yung sa dimensyong geograpiko, makikilala natin ang dialekto sa punto o tono at sa istruktura ng pangungusap. Yan nga yung halimbawa yung sa Maynila, aba ang ganda. Ang Batangas ay, ulitin natin yung sa Maynila, aba ang ganda. Sa Batangas ay, aba ang ganda eh. Sa Bataan, kaganda at sa Rizal, kagandahan eh. Sa Malabon, meron tayong ulaw. Sa Maynila, yun yung tinatawag na suya. Sa Navotas, salitang maghawan. Sa Maynila ay mag-urong or magligpit. Sa Montalban, yung salitang humahamog. Sa Maynila ay umaambon.
Sa Angono, bibira ako bukas. Sa Maynila, babalik ako bukas. Sa Pililan, Baringkit. Sa Maynila, ang katumbas nito ay napakaganda. Sa Tanay, Budo. Sa Maynila, Pipe. Sa Cardona, Kurapa. Sa Maynila ay sinasabi na Sarat. Yung mga binanggit natin kanina ay yung tinatawag nating dialect o dialekto. Bilang pagdidiin, pag sinabi nating dialect, ito ay ang variety ng wikang nililikha ng dimensyong geograpiko. Ang dialekto ay tinatawag ding wikain sa iba pang aklat. Ito ang wikang ginagamit sa isang partikular na rehiyon, lalawigan o pook, malaki man o maliit. At sa bawat lugar sa Pilipinas ay mayroong mga dialekto. Ulitin ko yung dialekto. Halimbawa nito sa Luzon, ilan sa mga halimbawa nito ay ang Ibanag ng Isabela at Cagayan, Ilocano ng Ilocos, Pampango ng Pampanga, Pangasinan ng Pangasinan, at Bicolano ng Kabikulan. Sa Visayas, ang dialekto ay ang mababanggit ay yung ilong Aklano ng Aklan, Kineray-a ng Iloilo, Antique at Kanlurang Panay, Kapisno ng Hilagang Silangang Panay at Cebuano ng Negros, Cebu, Bohol at iba pa. Samantala, ilan sa mga dialect sa Mindanao ay ang Surigano ng Surigao, Tausug ng Holosulu, at Chavacano ng Zamboanga, Davaoenyo ng Davao at Tiboli ng Cotabato. At katulad ng halimbawa natin kanina, yung mga katumbas at paraan ng pagbigkas sa Maynila, Batangas, Bataan, Rizal, bagaman ito ay pare-parehong Tagalog, maituturing natin ng pagkakaroon ng varyasyon. Ang mga dialect ay makikilala kasi hindi lamang sa pagkakaroon nito ng set ng mga distinct na bokabularyo, kundi maging sa punto o tono at sa istruktura ng pangungusap. Katulad ng mga halimbawa natin kanina, yung aba, ang ganda, ito yung sa Maynila. Pagdating sa Batangas, aba, ang ganda Katulad ng sa Tagalog, may variety rin ang Ifugao ng Amganad, Batad at Kianan. Ang Subano ng Tuboy, Salog, Siokon, Lapuyan at Sindangan. Ang Blaan ng Coronadal at Sarangani at ng marami pang iba. Ikalawa, yung tinatawag din natin na variety ng wika na Idiolect. Ano ba ang tinatawag nating Idiolect? Kapag sinabi nating Idiolect, ito ay variety ng wikang kaugnay sa personal na kakanyahan ng tagapagsalita. Kahit iisang dialect ang sinasalita ng pangkat na mga tao, ay mayroon pa rin pansariling paraan ng pagsasalita ang bawat isa. Ito ang tinatawag nating idiolect. Sa variety kasing ito, lumulutang ang katangian at kakanyahang natatangi ng taong nagsasalita. Lalo na sinasabing walang taong nagsasalita ng iisang wika. Ang bumibigkas nito ng magkapareho. Dito lalong napatutunayang hindi homogeneous ang wika, sapagkat may pagkakaiba ang paraan ng pagsasalita ng isang tao sa iba pang tao, batay pa rin sa kani-kanyang individual na estilo o yung paraan ng paggamit ng wika kung saan higit siyang komportableng magpahayag. Halimbawa nito yung paggamit ng salitang siya sa halip na ito, paggamit ng salitang bale. Madalas na nakikilala o napababantog ang isang tao nang dahil sa kanyang natatanging paraan ng pagsasalita o idiolect. Halimbawa nito si Mark Logan, kung saan mahilig siyang gumamit ng mga salitang magkakatugma sa mga nakatatawang pahayag. Naging viral din yung mga dati, yung pabebe girls na nakilala at ginaya pa ng marami. Dagdag pa natin dyan yung nausong dub smash dahil sa kanilang pabebeng idiolect. Kilala rin ang idiolect ng mga bantog na komentarista ng radyo sa telebisyon tulad ni Noli De Castro, si Kabayan, Magandang Gabi Bayan. Mike Enriquez, yung lagi niya sinasabi nung araw, sinasirang Mike Enriquez, hindi namin kayo tatantanan. Noon, lagi rin natin naririnig si Maring Winnie.
Bawal ang pasaway kay Maring Winnie. Nariyan din ang idolek ng iba pang kilalang personalidad na madalas na nagagaya o nai-impersonate tulad ni na Chris Aquino. Nakakaloka. Okay, Darla. Kay Rufa May Quinto, to the highest level talaga to. Donya Ina ni Michael V, Anak Paki-Explain, Love You, at marami pang iba. Nariyan din yung tinatawag nating sociolek. Ang sociolek ay variety ng wika na ginagamit ayon sa relasyong sosyal. Ito ang ginagamit ng isang individual upang matanggap sa isang social group na kinabibilangan. Ito ay nabubuo sa tinatawag nating batay sa dimensyong sosyal. Tinatawag din itong social na variety ng wika dahil nakabatay ito sa pangkat ng lipunan. Ito ay nakabatay rin, wikang nakabatay rin sa katayuan o antas panlipunan o yung kaninang patuloy natin binabanggit na dimensyong sosyal ng mga taong gumagamit dito. Kapansin-pansin, ang mga pangkat ng tao ay nagpapangkat batay sa ilang katangian tulad ng kalagayang panlipunan, paniniwala, oportunidad, kasarian, edad, at iba pa. May pagkakaiba ang variety ng nakapag-aral sa hindi nakapag-aral, ng matatanda sa mga kabataan, ng mga may kaya sa mahihirap, ng babae sa lalaki o bakla, gayon din ang wika ng preso, wika ng tindera ng palengke at ng iba pang pangkat. Ayon nga kay Rubrico, ang sociolek ay isang mahusay na palatandaan ng stratifikasyon ng isang lipunan na siyang nagsasaad ng pagkakaiba ng paggamit ng wika ng mga tao na nakapaloob dito batay sa kanilang katayuan sa lipunan at sa mga grupong kinabibilangan. Para matanggap ang isang tao sa isang grupong sosyal, kailangan niyang matutuhan ang sociolek nito. Kabilang din syempre sa sociolek ang wika ng mga Becky o tinatawag ding gay lingo. Ito ay isang halimbawa ng grupong nais mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan, kaya naman binabago nila ang tunog o kahulugan ng salita. Halimbawa ng mga salitang Churchill para sa sosyal, Indiana Jones o nandyan o hindi sumupot, Bigaloo o malaki or big, Givenchy o pahingi, give, Julie Andrews o mahuli, at iba pa. Ang unang intensyon sa paggamit nito sa wikang ito ay magkaroon sila ng sikretong lengguwahe. Hindi naiintindihan ng mga taong hindi kabilang sa kanila. Subalit, sa kasalukuyan, nagagamit na rin ito ng nakararami. Isang patunay na ang wika ay buhay at mabilis yumabong. Patunay rin ito na malakas ang impluwensya ng gay lingo dahil hindi na lang sa mga beauty parlor naririnig ang mga ito, kundi maging sa ibang mga pagkakataon at lugar. Halimbawa, sa palitan ng mga tao ng kanilang mga patsudahan, ng mga tagapagsalita ng kampo ng iba't ibang mga grupo. Maraming magkakaibang komento ang mga inaani pero sabi nga natin, ito ay nagpapakita ng kanilang kinabibilangan. Minsan naririnig natin yung, let's make kain na. Ayan. Wait lime, I'm calling Anna. At marami pang iba. Ilan pa nga sa mga halimbawa nito ay Whiskofil, ang hombre detached die, wow pare, ang tindi ng tama ko, heaven, kosa, pupuga na tayo mamaya, girl, bukas na lang tayo mag-live, magmamoling muna tayo ngayon, or magmoling muna tayo ngayon, pare, punta tayo mamaya sa Mega, may jamming dun eh. Ang sociolek ay maaari ring may occupational na rehistro. Ilan sa mga halimbawang termino nito kung maririnig natin ay yung agad nating iisipin kung anong trabaho, yung hearing, pleading, settlement, exhibit, fiscal, appeal, court, justice, at complainant. Ang mga salitang ito ay tinatawag nating legal jargon. Ang jargon ang mga tanging bokabularyo ng isang partikular na pangkat ng mga gawain. May jargon din sa accountancy na account, debit, credit, balance, revenue, gross income, net income, asset, cash flow. Sa medisina at nursing naman ay may jargon na diagnosis, symptom, check-up, therapy, emergency, ward, prognosis, prescription, x-ray.
Kung minsan ang mga jargon ng isang larangan ay may kakaibang kahulugan sa karaniwan o sa ibang larangan. Ilan sa mga halimbawa nito yung ace, breakpoint, slice, fault, juice, advantage, love, rally, service. Ang ilan namang terminolohiya ng magkaibang kahulugan o rehistro sa larangan ng halimbawa ng iba't ibang larangan, yung mouse, ito ay pwede sa computer or zoology. Strike, sports or labor law. Race, sports or sociology. Operation, medicine or military. Kung makikita natin yung jargon, pwedeng gamitin sa magkaibang larangan. Accent, pwede rin sa language, interior design. Stress, language o kahit ng psychology. Hardware, business or computer. Nursery, agriculture or education. Note, music or banking. Server, pwede ito sa computer, restaurant o management, yung mga jargon na nabanggit. Ngunit kahit ng pangkat ay may kani-kanyang variety ng wikang ginagamit batay sa dimensyong geographical at social, individual pa rin ang paggamit ng wika. Kaya ngayon tinatawag natin kanina na idiolect. Bukod dito ay meron din tayong tinatawag na uri ng variety ng wika. Ayon kay Catford, sa pag-aaral ni Dr. Liwanag, may dalawang uri ng wika. Ito yung tinatawag nating permanent. Ito ang mga nakapaloob ay ang mga dialekto, pinanggalingang lugar ng tagapagsalita at ang idiolect na personal na kakanyahan ng tagapagsalita. Samantalang ang pansamantala ay syempre alam natin na ayon sa sitwasyon. Yung binanggit natin kanina na register at jargon, wikang ginagamit sa isang particular na pangkat at lugar. Nandiyan din yung tinatawag nating mode, medium ng ginamit, pasulat ba ito o pasalita. Estilo, relasyon ng nagsalita sa kausap, maaaring formal, koloksyal at personal. Ilang mga salik din na dapat nating isaalang-alang sa paggamit ng mga salitang ito ay yung tinatawag natin na code switching, panghihiram, interference at interlanguage, lipunan, kultura, okupasyon, edad, kasarian, bilingualismo at etnikong background. Checkpoint o mahalagang punto. Ano-ano ang variety ng wika? Ipaliwanag natin ito. At isa-isahin ang mga uri ng wika. Bukod rito ay meron din tayong tinatawag na ethnolek. Kapag sinabi nating ethnolek, ito ay variety ng wika mula sa ethno-linguistikong grupo. Ang salitang ethnolek ay nagmula sa pinagsamang etniko at dialect. Taglay nito ang salitang nagiging bahagi ng pagkakakilanlan ng isang pangkat etniko. Halimbawa yung vakul na tumutukoy sa gamit ng mga ibatan na pantakip sa ulo, init man o ulan. Bulanon ng ibig sabihin ay full moon. Ang kalipay ng ibig sabihin ay tuwa o ligaya. Ang palangga ng ibig sabihin ay mahal o minamahal. At ang paggamit ng ebaloy ng SH sa simula, gitna at dulo ng salita na tulad ng shua o dalawa, sadyak, kaligayahan, passion o hawak. Ayan, yung binanggit natin kanina, register. Ito ay variety ng wika kung saan naiaangkop ng isang nagsasalita ang uri ng wikang ginagamit niya sa sitwasyon at sa kausap. Meron din tayong tinatawag na pidgin at creole. Ito ay variety rin ng wika na kung saan ang pidgin ay tinatawag din sa Ingles na nobody's native language. Nagkakaroon nito kapag ang dalawang taal na tagapagsalita ng dalawang magkaibang wika na walang komong wika ay nagtatangkang magkaroon ng konbersasyong makeshift na tinatawag. Madalas, ang leksikon ng kanilang usapan ay hango sa isang wika at ang estruktura naman ay mula sa isa pang wika. Madalas na bunga ng kolonisasyon ang varietyng ito ng wika. Ang pananagalog ng mga Inchik sa Binondo ang isa sa halimbawa. Ang salitang gamit nila ay Tagalog, ngunit ang estruktura ng kanilang pangungusap ay hango sa kanilang unang wika. Ganitong madalas na marinig sa kanila, Suki, ikaw bili tinda mura. Isa pang halimbawa nito ang Tokpisin na ginagamit sa karamihan ng ugnayang opisyal sa New Guinea. Ang varietyng ito ay inilarawan minsan
na Pidgin Melanesian. Samantalang ang Creole naman ay isang wikang unang naging Pidgin at kalaunan ay naging likas na wika o nativized. At sabi nga, nagkaroon nito sapagkat may komunidad ng mga nagsasalita ang nag-aangkin dito bilang kanilang unang wika. Kaya nga sabi nga nito, ang wikang ito ay nagsimula bilang Pidgin ay naging wika o unang wika ng batang isinilang sa komunidad ng Pidgin. Nagamit ito sa mahabang panahon, kaya't nabuo ito hanggang sa magkaroon ng pattern o mga tuntuning sinusunod ng karamihan. Ito ngayon ang tinatawag na Creole. Isang pinakamahusay na halimbawa nito ay ang Chavacano na hindi masasabing purong Kastila dahil sa impluensya ng ating katutubong wika sa struktura nito. May pagpapalagay ring mas tamang sabihin ngayon ang Tokpisim ay isa ng Creole dahil na-develop na ito lagpas sa una nitong tungkulin. Madalas ding nalilinang ang Creole sa mga dating alipin ng populasyon sa mga dating estadong kolonyal. Ito ang dahilan kung bakit may French Creole na sinasalita sa Haiti at Louisiana at English Creole sa Jamaica at Sierra Leone. Marami na naman tayong natutuhan, pero bago tayo magtapos ay nais ko rin tanungin kayo muli. Bakit kailangan nating tanggapin ang pagkakaiba ng paggamit ng wika ng mga tao? Bilang paglalagom ay nais kong bumuo kayo ng talahanayan o chart ng mahalagang konseptong tinalakay sa araw na ito. Bilang pangwakas na gawain, lumikha ng isang sitwasyon o usapan na gumagamit ng variety ng wika, ngunit taliwas sa nakasanayan. Halimbawa nito sa isang kanto na may tambay, ang wikang kanilang gamit sa pag-uusap ay pawang formal at register pang akademiko. Sa Senado, gamitin ang wikang kolokyal tulad ng usapang bakla, habang ang pinag-uusapan ay ang mga issue kaugnay ng eleksyon, korupsyon at iba pa. Narito ang pamantayan. Marami na naman tayong natutunan at huwag sana natin itong kalimutan. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Mabuhay!